amazing people! Welcome back to my YouTube channel and welcome back sa isa na namang episode ng ating Taiwan Vlogs. So today is day 7 dito sa Taiwan, dito sa Taipei. And for today's itinerary, we will be visiting a very cool, great and scenic location dito sa Taipei, and it is called Wulai. So, nakapunta na ako dito guys on my first visit, and I'm really excited to be sharing this journey with you, na makita nyo yung lugar na yon. Dahil nung first time ko siyang nakita, namangha talaga ako. So, meron dun guys food street, meron din dun waterfall, and meron din dun cable car ride. Hindi ko alam yung specific na tawag, basta para siyang gondola din na makikita nyo. It would travel on top of the mountain and the waterfall. So, meron din sila doon old log carts. So, napakaganda nung lugar na yun guys. The first time I went there. So, tara guys, samahan nyo ako. So, bago pala tayo umalis guys, I just wanna give you a life update kagabi. So, since mga 7 or 8 tayo nakabalik dito sa Ximending, bumili lang ako ng mga pagkain, and yung mga pagkain na yun, as much as I would like to vlog it yesterday, hindi ko na kinaya. Sobrang nakakapagod kasi yung biyahe sa Taichung. So, claim ko yung free natin na Aichung flour noodles na nakuha natin via Klook. Pag nag-book ka ng bullet train nila HSR, meron kang free na Aichung rice noodles na claimable dito sa Ximending. So, papakita ko na lang yung picture dito. And then, bumili din ako ng big na chicken. Since wala nang Hotstar dito, guys, I went to my other choice ng masarap na chicken dito, which is Monga. So, makikita nyo, napakalaki ng chicken na yun at napakasarap. Same din ang Aichung flour noodles. Masarap din siya guys. Nung first time na natikman ko yun, sabi ko hindi ko siya nagustuhan. Actually, hindi ko nga siya naubos. Pero kagabi, hindi ko alam kung gutom lang ba ako, pero sobrang nasarapan ako sa kanya, naubos ko siya. So, ayun. And then, bumili din ako ng oolong milk tea. Hindi pala milk tea. Oolong tea with ice cream, mango ice cream sa 50C. So, yung 50C na yun, pinayo yun sa akin ng mga mababait na nakasama ko sa Tour de Ever Day, na masarap daw doon at pinipilahan. Which is totoo nga, masarap nga siya. And lastly, bumili din ako ng rice ball sa 7-Eleven. So, yung rice ball, so-so lang. Okay lang. So, yun yung naging dinner ko kagabi. And okay naman sa overall. Yung Aichung flour rice noodles, ang sarap talaga niya guys kagabi. So, uulit tayo doon at papakita ko naman sa inyo. So, tara guys, alis na tayo. So guys, I'm walking here na sa Ximending. Papunta tayo ng MRT station. And correction lang pala guys, sa MRT, green line na diretso yung sasakyan natin. Papunta ng Xindian station. That's the last station. Tapos from there, magbabus tayo. Bus number 849, papunta ng Wulai. So guys, ito tayo. Ximen Station, G12. Babalik tayo ng G1, Xindian Station. Diyan tayo bababa. So guys, I'm here na sa Xindian Station, and ituturo ko sa inyo kung saan nyo makikita yung bus number 849. So lalabas lang kayo ng station. Tapos, itong labasan na to guys, sa tapat to ng Alphamart. Tapos, paglabas nyo guys, right side, lakad lang kayo dito, sa right side. Tapos, dito sa left, may makikita kayong underpass. Tapos, sa tabi nun, merong taxi station. Lakad ka pa ng konti. Tapos, dito mo na makikita yung bus stop. So, ito yung bus stop, guys. Makikita nyo, 849, 644, 13, 5, and 930 yung bus number. So, dito yun. Ayan. So, pipila tayo. So, guys, dito sa gilid, merong schedule ng bus number 849 papunta sa Wulai. And last stop yung Wulai, guys. So, every 15 minutes may alis yung bus. So, mag-iintay lang tayo dito. And mapapansin nyo, medyo mga senior yung nakapila dito. Kasi, ano yun guys, famous for hot spring yung Wulai. Kaya, maraming senior na gusto
pumunta doon for hot spring. So guys, ito na yung bus 849. Sasakay na tayo and last stop tayo bababa. Sa pagsakay pala ng bus guys, tap in, tap out. So magta-tap kayo pagpasok at pagbaba, tap ulit. Hi guys, so update. Kabababa lang natin ng bus 849 at nandito na tayo sa Ulay Station. And the first thing that you would see here guys is yung kanilang suspension bridge. So this is their Ulay Suspension Bridge. So pwede tayo mag-picture dyan hanggang pwede tayo makapunta dun sa kabila. So akyat tayo dito. And kung makikita nyo guys, puro greens. Puro greens na nandito. Sobrang quiet, sobrang peaceful. And ito yung, kahit nga yung ilog nila guys, tignan nyo ang linaw. Grabe, para kang nagpunta ng probinsya talaga. Pero this is just few minutes away from Taipei. So akyat tayo. So guys, nandito na ako sa bridge. Napakaganda ng view. And una pa lang to guys sa mga pupuntahan natin dito sa Ulay. And FYI pala guys, ang spelling ng Ulay is W-U-L-I-A. Pero ang pronunciation niya based sa mga locals is Ulay, hindi Wulay. So, fun fact lang. So ito guys, hindi masyadong mahaba tong bridge na to. Short bridge lang siya. But it connects to two locations. So dun tayo galing guys sa bus stop. And from there, ito yung bridge. Malapit na tayo dito sa kabilang dulo. So guys, dito na tayo sa dulo. Itong paakyat, papunta na yan ng road. Tapos itong pababa naman, papunta ng temple. Kasi may temple dito sa dulo. Ayan, makikita nyo yan makikita nyo yan dito, may temple. Yan may, yan sa dulo. So, ano pa nga pang gagawin natin dito? Siyempre, magpipicture. Okay, we're done here guys sa Ulay Suspension Bridge. So, one last look before we head to our next destination. Ang ganda talaga, no? Ganda guys, no? Sana all. So, as we continue our journey guys, from Suspension Bridge, babalik lang tayo dito sa pinagbabaan sa atin. Tapos, dire-diretso na lang tayo dito, papunta sa Wulay Old Street. So, makikita nyo yan dyan. Dire-diretso lang dito may makikita kayong Tourist Information Center dun sa bandang dulo. So guys, ito na yung dulo nitong street na to. So sabi ko sa inyo, meron ditong Ulay Information Center. So dito sa kanan, kakanan tayo guys, dyan na yung Ulay Old Street. Pero CR muna ako. So guys, after nitong mini bridge, makikita nyo na ang Ulay Old Street. So medyo maaga-aga pa kasi ngayon guys. So hindi pa masyadong bukas itong mga tindahan dito sa Ulay Old Street. Pero mamaya, pagbalik natin, malamang bukas na yung mga yan. Pero may mga mangilan-ngilan na rin bukas. So, balikan na lang natin ito mamaya guys. I-vlog ko na lang mamaya kapag bukas na sila talaga. At marami ng stalls. So, diretso pa rin tayo dito papunta dun sa waterfall. So guys, sa dulo nitong Ulay Old Street, may makikita kayong bridge. Ayan. So, tatawid tayo dyan. Papunta dun sa Ulay Log Cart na magdadala naman sa atin doon sa Ulay Waterfall. So, make sure nyo guys na ready kayo to walk. Kasi ano to, maraming lakaran dito sa Ulay. Pero worth it lahat ng lakad, ng pagod, pag nakita nyo na yung view. So, punta na tayo dito sa bridge. Ayan. So, dito sa dulong to guys, sa dulo nitong bridge, makikita nyo na itong Ulay Log Cart. So, akyat tayo dyan. Kaya tayo dito guys, papunta dun sa terminal ng Log Cart. So, kaya pa guys. Mahagdan to guys. Dun sa pinakataas yung sakayan ng Log Cart.
Pero maganda yung log cart na yun guys. Ang cute-cute niya. So, konti na lang. So guys, nandito na tayo sa Ulay Station. At kung makikita nyo yung Riles guys, napakaliit lang. So, hintayin natin yung log cart. So guys, sa kasamaang palad, yung log cart is closed today, September 3rd. And hindi tayo makakasakay doon. Pero di ba, I'll just try to recover some clips and pictures from my first Taiwan trip last February. And maybe makita nyo doon kung ano yung experience ko. Pero ano siya guys, tinawag siyang log cart kasi before daw, troso lang yung mga nilalagay doon. Tapos ngayon, ginawa nila siyang tourist attraction, kaya pinapasakay na yung mga tourists and tao. And yung log cart, it cost 50 NTD per ride, one way. Yun. So, pag magra-ride kayo, pwede nyo rin siyang i-book via Klook. Actually, nag-book na ako ng log ride via Klook. So, of course, use my promo code EMILCLOOK para may extra discount kayo. So, sana pag pumunta kayo, open siya. And pwede nyo rin i-check yung kanilang website. Search nyo lang sa Google, Wulay Log Cart operational hours para ma-check nyo kung bukas siya o hindi. So, gagawin natin ngayon guys ay maglalakad na lang tayo papunta sa Ulay Waterfall. It's a good 1.5 to 2 kilometer walk going there. And mag-enjoy ka naman kasi maganda naman yung view. At hindi naman ganun kainit kasi may mga areang shaded naman dito. So guys, konti na lang, malapit na tayo doon sa waterfall. Kung mapapansin nyo guys, yung nilalakaran ko, sa kabilang side yung release ng tren, tapos sa kabila yung mga vehicles naman. Pero since wala naman train, safe na maglakad-lakad dito. Maliit lang naman yung mga log carts na yun guys. Tapos tignan nyo yung view ko. So, di ba? Para kang nagbagyo ganun. So kahit mainit and nakakapagod maglakad, may enjoy mo naman yung view. So guys, andito na tayo sa Wulay Waterfall Station. So pagbaba mo ng station, eto may mga tindahan pero sarado pa sila. Tapos marami mga nagtitinda dito guys, at may coffee shop din dito. Tapos meron dito guys, dito sa left side, Ulay Forestry Life Museum. Na-close din ngayon. Lahat talaga ng pinuntahan ko guys, close today. Bakit? Ayan. So dito sa right side, may mga nagtitinda ng food. Tapos, ito na ang Ulay Waterfall. Ayan. Ganda. So, lakad pa tayo doon. Meron ditong picture-taking spot, guys. Most of the establishments are closed today. For some reason. Baka may something. So, dito yung picture-taking spot, guys. And last na nagpunta ako dito, guys, may cherry blossoms dito. So, of course, summer ngayon. So, wala. So, ito yung Ulay Waterfall. Wow! Grabe guys, ang ganda niya. And ito yung baba niya. Ang taas nito guys. Yan. Tapos kung makikita nyo guys, dito, diyan. Ayan yung may log car, yan yung cable car guys. Tapos hanggang doon yan sa dulo. Doon din naakyat. So unfortunately, sarado din siya today. Pero I'll try to retrieve old clips and pictures dun sa first Taiwan trip ko para ma-post dito sa vlog na ito, para may idea kayo
kung ano yung i-expect nyo pag pumunta kayo dito sa Ulay. Kasi dyan sa taas niyan guys, dito sa taas, meron dyan cultural park. Pwede kayo mag-kayaking, mag-boating, tapos may mga iba't ibang activities na pwede kayong magawa. Pero since sarado siya, hindi na natin siya mapupuntahan ngayon. So, lakad-lakad na lang muna tayo dito and tignan natin kung meron tayong mabibilihan ng drink. So guys, pupunta muna tayo dito sa Ulay 3 Cafe. Coffee shop siya guys, sa tapat mismo ng waterfall. Dito pababa. Magpapalamig muna tayo dito guys kasi sobrang init at para naman mapreskohan tayo. Sana mura lang dito. Tignan muna natin yung menu nila. So guys, nandito na ako sa Ulay 3 Cafe and kitang-kita sa likod ko guys yung falls, Ulay Waterfall. So, ito yung menu nila. Papakita ko lang sa inyo para may idea din kayo. Medyo pricey and required nila na at least 1 drink per person kapag papasok dito. So, yung mga juices nasa 180 to 220 NTD. Pag ice blended frap, 240 NTD. Tapos may mga dessert din sila dito and then may mga food din. Ayan. And then, ito may mga coffee din. So, order muna ako guys. At syempre, magti-taste test din tayo. So guys, dumating na yung order ko. Nag-order ako ng mochi. Tapos this one is sesame and then this one is peanut. Tapos ito yung purple yung blueberry drink. Malaki naman yung serving. Ang total na napamili ko dito is 351 NTD. Yes, medyo pricey siya pero okay naman yung ambience and okay din naman yung wifi nila dito mabilis. So, malamig, makakapahinga ka galing, lalo na kapag naglakad ka lang going here. And ito yung interior ng restaurant. So, kitang-kita mo ang Ulay Waterfall here. Tapos, meron din silang picture-taking spots here na exclusive lang sa mga guests nila. Ayan. So, mamaya magpipicture-picture tayo pero for now, tikman muna natin yung food. So guys, titikman na natin to. Yung lasa niya is combination ng blueberry, taro, yam. Para siyang ginatan, gano'n, na malamig. Pero, masarap. Okay naman siya for me. So next naman guys, itong sesame mochi. Peanut flavor pala itong natikman ko. And buong buo yung peanut niya sa loob. Malasa. Parang peanut brittle yung loob niya. Ito namang isa. Itong isa guys, chocolate yung laman. Parehong masarap. And okay naman, sulit naman yung mga nabili ko dito. Nagustuhan ko naman silang lahat. So, kain muna tayo guys. So guys, pumunta ako dito sa labas. Ayan, so kitang-kita nyo ang Ulay Waterfall dito. So meron din silang ano dito guys dining area pero parang sarado na ata. So last look sa Ulay bago tayo bumalik sa Kabihasnan. Ayan, ang Ulay Waterfall. So nakapag picture na ako dito guys sa Ulay Waterfall at dito sa Ulay 3 Cafe. Tayo ay bababa na at babalik na tayo sa Ulay Old Street kasi okay na tayo dito. Again guys, hindi na tayo aakyat dito pero yung cable na yan guys, kung kita sa video, dyan umaakyat yung gondola na malaki. So sana mahanap ko yung mga video ko doon sa Taiwan trip ko noong January. So guys, share ko lang.
yung dulong yun guys, yung parang nakikita nyo may establishment dun sa itaas guys, dun yung landingan ng cable car, and dun yung Yunxian Resort. Yun yung resort na matatagpuan sa taas ng Ulay Waterfall. Pumunta ako dun guys last January, and yun nga, may mga kayak dun, archery, marami mga iba't ibang activities, at kasama na sa pagpunta dun yung bayad sa cable car. And kung pupunta kayo dun guys, dito yung daan. So mula dito sa train, sa Lagcart station, unang right, makikita nyo yung cable car station. So dyan kayo aakyat, pero sarado nga siya ngayon. Hindi ko alam kung every Tuesday ba siya sarado o ngayon lang talaga, kaya yung Lagcart wala din. Ayan. Pero kung i-book nyo yun guys, pwede nyo siyang i-book via Klook. And again, promo code ko is AMILCOOK na magagamit ninyo para magkaroon kayo ng additional discount. Guys, hindi pala siya sarado. Joke lang pala na sarado siya. Ayan yung mga cable car guys. Malalaking cable car yan na pwede kang tumayo sa itaas. Diyan ka sasakay. Ayan, nakikita nyo dyan yun. Ayan yun guys, both two-way yan, papunta sa Yunxian Resort. Pero hindi na ako pupunta dyan sa Yunxian Resort guys, dito na lang. Nakikita nyo din naman sa baba. Ayan ang cable car. So yun guys, I'm glad na pakita ko sa inyo yung malaking cable car. Doon yun guys, papunta sa Yunxian Resort. And kung first time yung pupunta dito sa Ulay, I suggest umakyat kayo doon sa Yunxian Resort para ma-experience yung cable car and magawa nyo yung mga activities doon sa taas. Meron yan ticket sila guys sa Klook. So check out nyo na lang kung magkano yung magiging most updated price. So magbababay na tayo dito sa Ulay Waterfall at bababa na tayo guys. So nakababa na ako ng bundok ng waterfall, and dito guys sa baba sa lalakaran natin, ito yung mga iba't ibang hot spring hotels and resorts na pwede nyong puntahan, and you could stay overnight just in case you would want to do an overnight here at Ulay. Ayan, so merong 150, merong 600 NTD na price. Ito, ayan, just in case, para lang may idea kayo kung magkano yung mga rooms nila. So meron 800 for 2 packs na, and may kasama ng sauna o may private bath na bathtub na pwede nyo pagstayan. Ito din, ito naman 150 lang oh, mga hot spring in Ulay, 150 lang. Pero kung mga ganitong panahon kayo pupunta guys, hindi bagay kasi sobrang init, tapos magka-hot spring ka pa. Tusta ang abot mo. So, malapit na tayo sa Ulay Old Street, and sana bukas na yung mga tindahan doon para makatikim tayo ng food dito sa Ulay. Guys, welcome back sa Ulay Old Street. So, ngayon ay hahanap na tayo ng laki ng mukha ko, ng mabibilihan ng food, at titikim tayo ng food dito sa Ulay. So guys, dito muna tayo sa sausage kasi walang tao kanina doon sa bilihan ng drink. So ang isang sausage ay 40 NTD guys. Ito yun, Taiwanese sausage. So guys, ito na, 40 NTD Taiwanese sausage. So titikman na natin itong Taiwanese sausage nila. Tignan natin kung masarap. Ang init. Okay naman siya guys, parang chorizo. Kung alam niyo yung chorizo, ganun yung lasa niya. And sobrang init niya kasi bagong luto. And malaki. Okay naman, mga 6 out of 10. Parang mas masarap yung ganitong natikman ko dun sa Vietnam. So tignan natin guys kung may tao na dun sa drink.
Ito, meron din yung orange na drink guys, oh. Hindi ko lang alam kung ano yun. Ito ata yun guys, ito, yan. Tapos ayun yung drink niya, orange. 80 NTD yan. Wala pa rin tao dito eh. Sa iba na lang tayo bumili. Ito. Hello, one. What? You want big or small? Big. What is this? Basil. Basil? Okay. Basil daw guys, sabi. So, 40 to 40 NTD, malaki. So guys, tikman natin ito. Para siyang tea guys na medyo may mga parang sago-sago ganun. Okay naman. Okay lang siyang matikman pero hindi ko na siya babalikan, ganun. Pero pamatid uhaw na rin. Mga 4 out of 10. So guys, ang last natin titikman ay sticky rice cake, 40 NTD. Chocolate yung pinili kong topping guys. Ganyan yung ginagawa. Tapos lalagyan niya ng Hershey syrup. Social. Naka Hershey's. Parang ininit lang ni ma'am yung ano. Tapos ayun na, nilagyan niya ng syrup. Tapos serving na. Sheshe! So titikman na natin itong sticky rice cake na binili natin for 40 NTD. Para siyang tikoy guys. Tikoy yung lasa. Pero masarap. Malagkit siya. Masarap naman. Okay naman to. Mga 8 out of 10. Sticky talaga. Para siyang suman or tikoy. Ganun. Ganun yung texture niya. So guys, nandito na ulit tayo sa Ulay Information Center para mag-CR. And dito guys sa gilid, pwede ka mag-relax sa kanilang parang pa-hot spring. Yan, babad mo yung paa mo, pwede. Gaya ng ginagawa nila. Free yan. So guys, that's it for our Ulay vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sana na-enjoy ninyo ang episode dito. If you did, please give it a like, comment, and then share this video. And if you haven't done so, please guys, subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Meron pa ako mga ibang vlogs sa ibang mga lugar, so please check out my channel. So yun lang guys, babalik na ako sa Simending. Bye!